Lola, ano po ba talaga nangyari sa mga magulang ko? Maraming bagay sa mundo ang mahirap hanapan o bigyan ng paliwanag, iha. Katulad po ba na nangyari sa pamilya nyo? Oo. At kung minsan, kahit nasa harapan na natin ang sagot, pinipili pa rin nating huwag paniwalaan ng mga yun. Sino yun? Lola Emilia? Ay, may nakita po ako malaking anino na dumaan sa bintana. Ipikit mo ang mga mata mo, Maria. Ili, tulugan ay wala diri imong nanay. Kadto tienda bakal papay. Ili, tulugan ay. Matulog ka na, apo. At huwag kang gagawa ng kahit anong ingay. Nandito lang si Lola. Hindi kita iiwan. Dear Miss Amy, minahal ko siya kahit siya'y aswang. Dear Miss Amy, pag-ibig ba ito o sumpa? Dear Miss Amy, natatakot ako sa kanyang lihim. Ito ang aswang love story. Dear Miss Amy. Sabi nila, bago pa man dumating ang mga mananakop, bago pa maitayo ang mga baryo at simbahan, may mga nilalang nang naninirahan sa mga kagubatan at kabundukan. Mga nilalang na hindi nakikita ng lahat. Engkanto, kapre, tikbalang, aswang, diwata. At iba pang lamang lupa na matagal lang pinaniniwalaan ng ating mga ninuno. At ang mga paniniwalang yon ay hindi kailanman tuluyang nawala. Patuloy silang nabubuhay hanggang sa kasalukuyan. At kung minsan, hindi mo na kailangang maniwala sa kanila. Dahil sila mismo ang magpapaalala sa iyo na totoo sila. Kung ikaw ang tatanungin, naniniwala ka ba sa kanila? Paano kung may nakasalamuha ka na pala sa isa sa mga nilalang na yon? O nakausap mo na pala nang hindi mo nalalaman? At paano kung isang gabi, bigla silang magpakita sa harapan mo, nakatitig sa iyo mula sa dilim? Anong gagawin mo? Sige nga, i-comment niyo po sa ibaba ang inyong mga kasagutan at babasahin ko po ang ilan sa inyong mga komento kung sakaling mapili man ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Isang mapagpalang araw po at sa inyong lahat na tagapakinig. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Ana Marie. Ako po ay 35 taong gulang. Isang simpleng may bahay at tagapag-alaga ng aking lola na kasalukuyang 74 na taong gulang na. Sa kabila ng kanyang edad, lagi ko pong ipinagpapasalamat sa Panginoon na malakas pa rin ang kanyang pangangatawan. Hindi ko na rin po sasabihin kung saan kami nakatira para na rin sa aming privacy at kaligtasan. Ang kwentong ibabahagi ko ngayon ay tungkol sa aking Lola Maria na siyang nagbigay ng pahintulot sa akin na isalaysay ang isang karanasang matagal niya nang itinago. Lumaki po ako sa mga kwentong katatakutan at pamahiin sa aming lugar. Pero aaminin ko, hirap akong paniwalaan ang mga yon. Hanggang sa isang hapon, dumating ang aking pinsan sa bahay at nakikinig sa inyong channel. Noon ko lamang ito unang napakinggan at agad itong nakuha ang aking atensyon, pati na rin ang aking lola. Nung mga oras na yun ay tahimik lang siyang nakinig, walang imik, walang reaksyon. Pero nang matapos ang kwento, bigla siyang nagsalita. At ang mga sumunod niyang sinabi ang siyang tuluyang nagpabago at bumasag sa aking mga paniniwala. Doon ko lamang din napagtanto na ang mga akala ko'y kwentong kutsero lamang ay minsan palang naging bahagi ng totoong buhay ng aking Lola Maria. Maria, ayos ka lang ba? Sus Mariosep, umaapaw ng timba mo. Kanina ka pa nakatulala dyan.
May iniisip ka ba? Ha? Ano yun, Betty? May sinasabi ka ba? Pasensya ka na. Hindi kasi ako nakatulog ng maayos kagabi. Kaya naman pala. Halika na nga, tutulungan na kitang magbuhat. Mamaya pala, huwag mong kalilimutan, may pagtitipon sa sentro. Katulad ng dati, pagkatapos ng padasal, sabay-sabay tayong kakain. Hindi ko nakakalimutan, Betty. Importante ang araw na to, lalo na kay Lola Emilia. Nakakalungkot lang. Hindi na natin kasama ang iba pa natin mahal sa buhay. Lalo na ako. Hindi ko malang alam kung ano yung tsura ng mga magulang ko. Kung ano bang pakiramdam na may ina't ama. Pero kahit may pangungulila akong nararamdaman, pinana naman lahat yun ni Lola Emilia. Mabuti pa rin ang Panginoon, Maria. Kahit may nawala, may naiwan pa rin para punan ng mga kulang sa atin. Ay, naku, bilisan na nga natin. Baka imbis na tubig ang may uwi natin galing sa poso, isang baldeng luha pa. Ikaw talaga, pinapaiyak mo ko. Tara na nga, naghihintay na si Lola Emilia sa bahay. Ayon sa akin, Lola Maria, matalik niyang kaibigan at kababata si Betty. Mula pagkabata hanggang sa pagdadalaga, magkadikit na raw silang dalawa, hanggang sa pareho silang tumungtong sa edad na 20 anyos. Wala na raw mga magulang si Betty. At kahit buhay pa ang mga ito noon, iniwan naman siya sa pangangalaga ng kanyang Lola Corazon at ng Lolo Julio nito. Nakalaunay pumanaw na rin. Mag-isa na lamang siyang itinaguy ng Lola Corazon nito. Ang Lola Corazon ding yon ang minsan nag-alaga kay Emilia, ang ina-inahan at tumayong magulang ng aking Lola Maria. Sa isang maliit at liblib na baryo sa probinsya na nirahan ng aking Lola, napapalibutan daw ng makakapal na kagubatan at matatayog na kabundukan ang lugar na yon. At sa tuwing napapatingin nga raw siya sa parteng yun ng kanilang baryo, ay tila ba may kakaiba siyang nararamdaman. Isang pakiramdam na hindi maipaliwanag ni Lola Maria ko, na para bang may mga matang nakamasid sa kanya mula sa malayo. Pero binaliwala niya yun. Inisip na lamang niya na marahil guni-guni lang. Ayon pa sa kanya, mababait ang mga tao at nagkakasundo ang lahat. Walang lamangan, walang alitan. Problema ng isa ay problema ng lahat. Tahimik, payapa at napakasarap mamuhay. Pero ang hindi niya alam, na ang katahimikang yon ay pansamantala lamang pala. Hindi raw niya lubos maisip na darating ang araw na ang lahat ng nakasanayan niya ay biglang nagbago. At doon na nga magsisimula ang lahat ng kakaibang karanasan ng aking Lola Maria. Betty, diretso tayo sa kusina. May malaking tapayan si Lola Emilia doon. At doon natin ibuhos ang tubig na to. Sige Maria. Saka na lang tayo bumalik mamaya sa igiban para punuin pa yung imbakan ng tubig ni Lola Emilia. Nako, itong mga batang ito. Bakit kayo ang gumawa niyan? Tingnan niyo at basang-basa na mga suot yung saya. Hindi ba't sinabi ko naman sa iyo, Maria, na may gagawa ng trabahong yan? Abala po kasi sila sa sentro, Lola. Kaya ako na lang po ang gumawa. At saka magaan lang naman po to. Ay, ikaw talagang bata ka. Tingnan mo tuloy ang nangyari sa inyo nitong si Betty. Ala, sige na't pumanhikla muna kayo sa taas para makapagbihis kayo sa kwarto mo. Pahiramin mo na rin ang pampalit si Betty, Maria. Bagong labang mga baro at patadyong sa damitan mo, apo. Hihintayin ko na lamang kayo sa terasa para sabay-sabay na tayong pumunta sa sentro. Sige po, Lola Emilia. Papanhik muna kami ni Maria. Pasok ka, Betty. Halika at maupo ka muna rito. Salamat. Ay, oo nga pala, Maria. Sayang na lang ipahiram mo sa akin. Hindi naman kasi basa itong kamisol na suot ko eh. Sige, sandali lang at kukuha lang ako ng pampalit natin. Gusto mo bang itirintas at ipusod ko yung buhok mo, Maria? Ang ganda at haba na ng alon-alon mong buhok. Mas lalong bumagay sa maamong mukha. Sige ba?
Pagkatapos ako naman mag-aayos ng buhok mo. Ang sabi ni Lola Emilia, namana ko raw ang aking buhok sa aking ina. Siguro kamukha mo ding maganda ang nanay mo. At pino pa kong kumilos. Naku, napakagandang dilag talaga ng kaibigan ko. Ikaw talaga, Betty. Lahat naman tayo magaganda. Lalo na sa paningin ng Diyos. Halika na, bilisan na natin at kanina pa naghihintay sa baba si Lola Emilia. Noong mga panahong yon, ganun pa manamit ang aking Lola Maria. Mga baro at simpleng kamisol na manipis ang tela. Mahahabang saya na abot hanggang sakong. At sa pang-araw-araw naman ay patadyong. Isang malapad na telang itinatali sa bewang upang magsilbing palda. May mga panuelo rin silang isinusuot bilang pantakip sa kanilang manipis na blusa. Ganon din manamit si Lola Emilia. At san man ito magpunta, hindi raw nawawala sa kamay ang kanyang abaniko na parabang bahagi na yun ng kanyang pagkatao. Ayon pa kay Lola Maria, hindi pa noon ganap na maunlad o fully developed ang kanilang probinsya. Wala pang maayos na kuryente at tangi mga gasera lamang ang nagbibigay liwanag sa kanila tuwing gabi. At ang mga bahay naman sa kanilang baryo ay yari sa kahoy, kawayan, pawid at nipa. Matapos silang magbihis, nagtungo na sila sa sentro ng baryo. May maliit na dambana roon para sa padasal bilang paggunita sa kanilang mga yumao. Pagdating nila, nakasindi na ang mga puting kandila. Sa gilid ay may maliit na mesa. May mga platong nakahain, may lamang pagkain at kakanin bilang alay sa mga mahal nilang pumanaw na. Naroon na rin ang iba pa nilang mga kabaryo, kasama ang lola ni Betty na si Lola Corazon at ang kanilang kapitan si Augusto. Ayon kay Lola Maria, si Augusto ang pumalit sa dating namumuno sa kanilang baryo, si Hernando, ang ama ni Lola Emilia. Pero ewan daw ba niya, sa tuwing nakakita raw niya si Kapitan Augusto ay hindi na siya mapakali. May kung ano sa presensya nito na nagbibigay ng lamig at bigat sa kanyang dibdib na hindi niya maipaliwanag. Emilia, mabuti at nakarating na kayo. Sa tingin ko ay narito na tayong lahat. Kaya maaari na siguro nating umpisahan ang padasal. Magandang araw sa iyo, Tia Corazon. Isang masakit na araw na naman ito para sa atin. Lola Corazon, mano po? Mano din po, Lola. Kaawaan kayo ng Diyos, Maria, Betty. Ay, sige na. Maupo na kayo doon. Emilia, alam kong kahit ilang taon nang lumipas, ay sariwa pa rin sa atin ang lahat ng nangyari. Kahit pa napakahirap tanggapin at intindihin ng mga nangyari noon. Alam ko, Tia. Wala naman akong pwedeng sisihin dahil kahit ako ay hirap pa ding intindihin ang lahat sa pagkawala nila. Corazon! Emilia! Kanina pa naghihintay ang mga tao. Kung pwede lang siguro ay mag-umpisa na tayo. Dahil lang iba sa atin ay may mga trabaho pa sa bukid pagkatapos. Pasensya na, Kapitan. Halika na, Tia, at mag-umpisa na tayo. Sa gala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos, ipagkaloob mo sa aming mahal na yumao ang walang hanggang kapahingahan. Hayaang sumiklab sa kanila ang liwanag na walang hanggan. Naway sila'y magpahinga ng payapa. Amen. Naway sila'y magpahinga ng payapa. Amen. Hindi pa man natatapos ang padasal, ay bigla na lamang nawala si Kapitan Augusto. Walang nakapansin kung kailan siya tumayo. Walang nakarinig ng mga yabag nito. Parang naglaho na lamang ito bigla sa dilim. At ayon pa sa akin Lola Maria,
Nang lingunin niya ang kanyang kaibigan, wala na rin si Betty. Kanina lamang ay katabi pa nito si Lola Corazon, nakaluhod sa harap ng dambana at taimtim na nagdarasal. Pero hindi raw niya napansin kung kailan ito umalis. Nagpatuloy ang dasal kasabay ng kakaibang bigat sa dibdib ng aking lola. Dahil hanggang sa matapos ang padasal at bumaba na sila sa silong upang magsalo-salo, ay wala pa ring Betty ang nagpakita. Wala rin si Kapitan Augusto. At doon na nagsimulang makaramdam ng kaba ang aking Lola Maria. Isang kabang tila nagsasabing may mangyayaring hindi maganda. Lola Corazon, nakita niyo po ba si Betty? Si Betty ba'y kamo? Ang sabi niya kanina ay uuwi muna siya sa bahay dahil bigla siyang nakaramdam ng pananakit ng tiyan. Ganun po ba? Kumusta na kaya siya ngayon? Sige po Lola Corazon, pupuntahan ko na po muna si Betty. Sandali, Iha. Hindi ka na ba kakain muna? Hindi na po. Apo, saan ka pupunta? Pupuntahan ko lang po si Betty, Lola. Kawawa naman yun. Baka kung ano nangyari sa kanya. Magdadala na lang din po ako ng pagkain para may pagsaluhan kaming dalawa. O siya, sige. At dalhin mo na rin itong sulo at madilim na dyan sa labas. Mag-iingat ka, Iha. Salamat po. Mauna na po ako sa inyo, Lola Emilia at Lola Corazon. Sa kabila ng matinding kabang nararamdaman ng aking Lola Maria, ay nagpatuloy ito sa paglalakad. Bit-bit ang sulo at ang binalot na pagkain ng kanyang Lola Emilia ay tinahak niya ang daan papunta sa bahay ng kanyang kaibigan na si Betty. Pero hindi pa man siya nakakarating doon sa kanyang pupuntahan ay isang matinis na sigaw ang kanyang narinig. Noong mga oras na yon ay hindi na lang daw kaba ang kanyang naramdaman kundi takot. Takot para sa kanyang kaibigan. Halos lakad-takbo ang ginawa niya para sundan ang boses na kanyang narinig. Hindi na raw inalintana pa ni Lola kung magkandasabit na ang kanyang saya sa mga sanga at damo na kanyang nadadaanan. Hanggang sa marating niya ang isang bahagi ng daan malapit sa kagubatan. Kung saan may mga matatayog na kawayan na nagsisilbing bakod ng kanilang baryo. At doon niya nakita si Betty na pawis, namumutla at nanginginig ang buong katawan na nakatingin sa isang patay na hayop na hindi mo na halos maitsurahan pa. Wala na itong mga balahibo, wakwak ang tiyan, labas pati lamang loob, at may kung anong itim na parang ugat-ugat ang nakapalibot sa leeg ng patay na hayop. Diyos ko, hindi ako pwedeng magkamali. Ang kaibigan ko yun. Betty! Nasaan ka? Mahabaging Diyos, ano yan? Hayop ba yan? Anong nangyari, Betty? Ayos ka lang ba? Saan ka ba kasi nanggaling? Kanina pa kita hinahanap. Galing ako sa punto ni Lolo Julio. Pauwi na ako na makita kong patay na kambing na yan. Tingnan mong leeg niya. Maria, parang may mga markang itim. Tama ka, Betty. Pero ano kayang ibig sabihin yan? At sino naman kayang walang pusong gagawa nito sa kambing? Hindi ako sigurado, Maria. Pero 'di ba, nakasoga ang mga kambing na yan malapit sa tabing ilog. Kaya paano napuntang isang yan dito? At malapit pa talaga sa kagubatan na kung saan mahigpit na pinagbawal sa atin na pumasok dyan. Tara na, Betty. Kailangan na nating bumalik sa silong para sabihin sa mga matatanda ang nangyari. Hindi natin pwedeng ipagsawalang bahala ang bagay na to. Sige, Maria. Nagmadaling umalis ang magkaibigan para ibalita sa mga matatanda ang kanilang nakita. Pagbalik nila sa silong ay naroon na si Kapitan Augusto na bigla na lang nawala kanina. Nang masabi na nila ang tungkol sa patay na kambing ay isang mahaba at mabigat na katahimikan ang bumalot sa buong paligid. Wala ni isang umimik sa mga taga-baryo. Gulat, pagtataka at bahagyang takot ang naramdaman ng mga tao dahil wala pang nangyaring insidenteng ganito noon sa kanilang baryo. Hanggang sa basagin ni Lola Corazon ang katahimikan at doon na nagsimulang magkaroon ng bulungan. Kanya-kanyang opinyon ang mga tao at mga haka-hakang mahirap bigyan o hanapan ng paliwanag.
Hindi ako pwedeng magkamali. Nakita ko na doon ang mga markang ito. Mga markang hindi ko makakalimutan. Anong ibig mong sabihin, Tia? Maaaring hindi mo na ito matandaan pa, Emilia. Dahil bata ka pa lamang noon. Pero ang mga itim na ugat-ugat na yan, nakahalin tulad ng ugat ng puno, ay nakita ko na sa balat ng yumao kong asawang si Julio. Nagkakamali ka lang, Corazon. Hindi ugat o kung ano-ano pang marka ang sinasabi mo. Mga kalmot yan na galing sa isang matulis na kuko ng isang mabangis na hayop na posibleng umatake sa kambing na yan. Nangitim na lang dahil maaaring kanina pa patay na ang kambing. Pero Kapitan Augusto, kung mabangis na hayop ba yun, bakit isa lang ang inatake niya? At paano mo ipapaliwanag kung paanong napunta ang kambing na yan sa lugar na ito? Alam naman nating napakalayo ng ilog sa parteng ito kung saan nakasuga ang mga hayop. At isa pa, paano makakalusot ang mga mabangis na hayop na iyon sa mga bakod? Ang mabuti pa, magsiuwi na kayong lahat sa mga bahay ninyo. Huwag niyo na ding bigyan ng kung anong kahulugan ang nangyari sa kambing na yan. Sige na, at ako nang bahala rito. Bukas na bukas din ay mag-uutos ako ng mga tao para mahuli ang gumawa nito. Dahil sa utos ni Kapitan Augusto, isa-isa nang nagsiuwian ang mga taga-baryo sa kanilang mga bahay. Wala nang nagtangkang magtanong, wala nang sumubok pang mag-usisa. Tahimik na lamang na inakay ni Lola Corazon si Betty palayo. Ganon din si Lola Emilia, mahigpit ang hawak sa kamay ng aking Lola Maria. Pero bago pa sila tuluyang makalayo sa lugar kung saan natagpuan ang patay na kambing, lumingong muli ang aking Lola. At doon niya nakita si Kapitan Augusto, nakatayo sa dilim, hindi gumagalaw at hindi rin kumikibo. Sa loob ng ilang segundo, tila lumiwanag ang mga mata ni Kapitan Augusto. Unti-unting naging pula ang mga yun. Sigurado raw siyang hindi yung refleksyon ng sulo, kundi malamig na mga pulang matang kumikislap sa dilim ang kanyang nakita. Napakurap ang aking Lola Maria at nang muli siyang tumingin ay normal na ulit ang mga mata ng kapitan. Pero hindi pa rin natapos ang gabing yun. Pagdating nila sa kanilang bahay, habang pinipilit niyang makatulog dahil sa kanyang nakita, may mga tunog siyang narinig mula sa labas. Mahinang ungol, kaluskos sa damuhan, at tila mga yabag ng mabibigat na paa. Mga tunog ng mababangis na hayop na parang gutom na gutom at tila may hinahanap. Sa pagitan ng mga tunog na yon, may isang mahinang huni, parang bulong. Hindi raw malaman ng aking Lola Maria kung siya lamang ba ang nakarinig o kung yon ay isang panaginip lamang na nadala niya hanggang sa kanyang pagtulog. Kinabukasan, isa na namang nakabibinging sigaw ang sumira sa katahimikan ng kanilang umaga. Hindi lang yun nag-iisa, kundi sunod-sunod na mga sigaw na gumising sa buong baryo. At sa mga sandaling yon, nakumpirma ng aking Lola Maria na hindi panaginip ang lahat ng narinig niya nung gabing yon. Totoo may mga mababangis na hayop na sumalakay sa kanilang baryo dahil tumambad sa kanila ang mga alagang hayop ng kanilang mga kapitbahay. Wakwak ang tiyan at wala ng buhay. At katulad ng nangyari sa kambing, may mga itim ding marka sa leeg na nakita sa mga natira pang kambing na pare-pareho na ngayong walang buhay. Pati ang mga manok na nakahandusay malapit sa kanilang mga kulungan. Pinaghalong takot at kaba ang naramdaman ng aking Lola Maria noong mga oras na yon. Bilisan mo, Maria, at nagkakagulo ng mga tao sa labas. Ay, Diyos ko, ano pang nangyayari sa baryo natin? Opo, Lola. Ay, Diyos ko! Ang apo ko! Betty! Ano bang nangyayari sa iyo? Lola Emilia, ang
kaibigan ko po. Puntahan po natin siya sa kanila. Narinig ko po ang lola ko Rosonia na nagsisisigaw. Baka kung ano na pang nangyari sa kaibigan ko, Lola. Oo siya, halika na. Padaanin niyo muna kami ng apo ko. Ipatawag niyo na rin si Kapitan Augusto at ipaalam sa kanya ang nangyayari ngayon dito. Dapat lang. Nasaan na ba kasi yung kapunan natin? Sandali lang po. Makikiraan lang po kami. Pasensya na po kayo. Sandali! Narito na tayo, apo. Tia Corazon! Betty! Bubuksan ko ng pintuan na. Babaging Diyos! Betty! Lola Corazon! Ano pong nangyari sa kanya? Bakit po may mga itim na marka sa mga braso niya? Betty! Si Maria ito! Naririnig mo ba ako? Hindi ko alam, Maria. Pero ganito ang mga markang nakita ko noon sa lolo Julio niya. Hindi ko kaya pati ang apo ko'y mawala sa akin. Hindi. Huwag si Betty! Ang apo ko! Huwag siyang kukunin sa akin! Hindi ko kakayanin! Sa mga oras na yon, hindi alam ng aking Lola Maria kung ano ang gagawin habang nakatingin siya sa kaibigan niyang nakahiga sa higaan. Putlang-putla ang mukha't labi nito at sa magkabilang braso ay may mga itim na marka, kahalintulad ng sa mga natagpo ang patay na hayop. Kaya labis ang takot at kabang naramdaman ng lola ko ng mga sandaling yon. Naguguluhan siya sa mga nangyayari. Dahil sa tingin niya ay hindi na lang ito basta tungkol sa mga hayop, kundi pati na rin sa kaibigan niya si Betty, na tila nasa bingit na rin ng panganib. Kumusta? May iba ka pa bang nararamdaman sa katawan mo? Hindi ka na ba nahihilo? Halos himatayin na ang lola Corazon mo sa sobrang pag-aalala sa'yo, Betty. Maski ako ay nag-aalala sa kalagayan mo. Teka, tutulungan na kita. Sumandal ka muna dito at ikukuha kita ng tubig sa banggirahan. Pasensya na kayo kung pinag-alala ko kayo, Maria. Ang sakit ng mga braso ko. Parang sinusunog. Uminom ka muna, Betty. Teka, dahan-dahan lang. Pasensya na kung wala akong magawa para maibsan ang sakit na nararamdaman mo. Uy, huwag kang umiyak dyan. Ayos lang ako, Maria. Kaya ko to. Ano ka ba? Ang tibay kaya ng kaibigan mo. Kaya tahan na. Nagpapasalamat nga ako kasi may kaibigan akong kagaya mo, Maria. Siya nga pala, nasa na si Lola Corazon at ang Lola Emilia mo? Ikaw talaga. Nasasaktan ka na nga. Nakuha mo pang magbiro. Yung mga lola natin ay pinuntahan si Kapitan Augusto sa bahay niya para sabihin ang nangyari kanina sa mga alagang hayop. Ang dinig ko kanina bago sila umalis imumungkahi daw nila kay Kapitan na magkaroon ng pagpupulong sa sentro. Pabalik na siguro sila, Betty. Oh, nandyan na pala sila. Kumusta po ang lakad niyo, Lola Emilia? Inaprubahan na ni Kapitan Augusto ang minungkahi naming pagpupulong sa kanya na gaganapin mamaya sa sentro. Maria, ikaw na muna ang bahala kay Betty, ha? Kailangan na namin pumunta ni Emilia sa sentro ngayon. Wala pong problema, Lola Corazon. Ako na pong bahala kay Betty. Sasama ho ako. Ano ka ba naman, Betty? Hindi ka pwede sumama. Hindi pa kaya ng katawan mo ang dumalo. Lalo na sa kalagayan mo ngayon. Kaya dito ka muna sa bahay at babantayan kita. Dito ka lang sa bahay, Betty. Huwag mong ipagpilitan ang gusto mo. Sige na, Lola. Kaya ko po. Pakiusap. Payagan niyo na po akong sumama. Labag man sa kalooban nilang isama si Betty, wala na silang nagawa ng bumangon ito at tinahak ang daan palabas ng bahay ni na Lola Corazon. Ayon sa Lola Maria ko, muntik pangaraw matumba si Betty. Mabuti na lang at agad siyang naalalayan ng aking lola. Matigas na raw talagang ulo nito noon pa man. Maski ang Lola Corazon ay napapasuko na lang sa kanyang apo.
Dahil sa kagusto nitong sumama, napilitan silang humingi ng tulong para may magbuhat kay Betty. Hindi raw maintindihan ng lola ko kung bakit gano'n na lamang kadesidido ang kaibigan niyang pumunta sa pagpupulong. Para pang may gusto itong sabihin o may kailangan itong gawin. Nang dumating ang saklolo, marahan nilang tinahak ang daan papunta sa sentro ng bayan. Pero pagdating pa lang nila roon, halos bumaliktad na raw ang sikmura ng aking lola. Nakatambak ang mga patay na hayop sa gilid, ang iba'y nilalangaw na at may amoy na ng pagkabulok. Ang hindi raw maintindihan ng lola ko ng mga sandaling yon ay kung bakit wala man lang nagreklamo ni isa sa mga taga-baryo. Maging si Lola Emilia, si Lola Corazon, at ang iba pang naroon ay tahimik lamang na naghihintay kay Kapitan Augusto. Parang siya lang daw ang nakakaamoy ng napakasangsang na yon. Akala niya, doon na matatapos sa mga kakaibang napapansin niya. Pero doon palang magsisimula ang lahat, lalo na nang magsalita ang kaibigan niya si Betty at isiwalat ang isang bagay na nagdulot sa kanya ng matinding panlalamig. Pinahon kayo! Sabi naman ng mga At langaw. pag-uusapan nating lahat ang mga hinaing ninyo. Pangalawang beses nang nangyari sa baryo ito, Kapitan Augusto. At halos lahat ng mga alagang hayop ng taga-baryo ay naubos na. Gayon mo sabihin mababangis na hayop ang umatake sa mga alaga namin. Tingnan mo ang apo kong si Betty. Maging siya ay naging biktima na rin. Isang epidemya ang kumakalat sa baryo natin. Kaya naggaganyan ang apo mo, Corazon. Hindi, Kapitan. Kitang-kita ang mga mata ko nung gabing inatake ang mga alaga namin. Hindi yun isang mamangis na hayop na kagaya ng mga sinasabi mo, Kapitan. Kundi isa yun sa mga bantay ng gubat. Walang ibang nilalang sa gubat, Corazon, kundi mga mababangis na baboy ramo, asong ligaw, mga ibon, at makamandag na ahas. Hindi kaya kapwa-tao mo lang din ang nakita mo? Lola Corazon, patawarin niyo po ako. Alam kong ilang beses mo na akong sinabihan na huwag pumunta doon at huwag pumasok sa bundok, lalo na sa gubat. Siniway kita, Lola. Pumasok ako ng gubat. Anong sinabi mo? Sabihin mo nagbibiro ka lang, Betty. Bakit mo naman ginawa yun, Apo? Hindi naman ako nagkulang sa mga paalala ko sa iyo. Kumuha po ako ng bulaklak sa gubat. Gusto ko lang naman pong ibigay yun kay Lolo Julio nung araw ng pandasal. Nagsinungaling po ako sa inyo na masakit ang tiyan ko, pero ang totoo, pumasok ako sa gubat nang walang pahintulot. Diyos ko, kumuha ka ng pag-aari nila nang walang pahintulot. Kagaya ng sa lolo mo, sinumpa siya ng mga bantay dahil wala siyang pahintulot na pumasok sa loob ng gubat na ginawa mo rin. Patawarin mo ako, Lola. Hindi ko po sinasadya. Pinagsisisihan ko na po ang ginawa ko dahil masyado akong naging marahas at hindi ako nakinig sa mga bilin mo sa akin. Dahil sa ginawa mo, ikaw naman ang sinumpa nila. Oh, Diyos ko, hindi ko kakayanin. Kalokohan! Walang sumpa-sumpa. Pinagbawalan kayong pumasok sa gubat dahil sa mga mababangis na hayop na naninirahan doon na siyang kumitil sa buhay ng aking mga kaibigan. Hindi dahil sa mga nilalang at bantay ng gubat na sinasabi mo, Corazon. Walang ganon. At mga gawa-gawa lamang ang kwentong sinasabi mo. Sa apo mo na mismo nang galing na pumasok siya ng gubat nang walang pahintulot mula sa akin. Kaya siya rin ang may kasalanan kung bakit may nakapasok sa bakuran. May sakit siyang nadala sa pagpasok niya. Doon sa gubat na siyang dahilan ng paggahawa at pagkamatay ng mga alagang hayop ng baryo. Pagkasabi ni Kapitan Augusto noon, parang biglang bumigat ang hangin sa paligid. Hindi agad nakapagsalita ang kahit sino. Nagkatinginan ang mga taga-baryo. May mga bulungan,
May mga dahan-dahang umatras na para bang may hindi sila gustong makita o marinig. Si Lola Emilia, napahigpit ang hawak sa rosaryo na kasabit sa kanyang lieg. Tahimik lang siya, pero kita sa mga mata niya ang pag-aalinlangan. Si Lola Corazon naman ay tuluyang napaupo sa lupa. Parang biglang pinanghinaan ng tuhod at nawala ng lakas. Para bang may kinumpirma sa kanya ang mga sinabi ni Kapitan na matagal niya nang kinatatakutan. At ang aking Lola Maria, hindi siya umimik. Nakamasid lang. Pero sa loob-loob niya, may mali. May hindi tugma sa mga nangyayari at sinasabi ni Kapitan Augusto. Kung sakit lang yon, bakit ganon ang mga marka? Bakit parang buhay ang mga yon? Bakit tila may sariling pintig ang mga yon nagkumagalaw sa ilalim ng balat? Yun ang mga paulit-ulit na tanong sa kanyang isip ng mga sandaling yon. At bago pa man tuloy ang lamuni ng aking Lola Maria ng mga tanong sa kanyang isip, ay bigla siyang napasugod sa kanyang kaibigan. Labis na pag-aalala at takot ang kanyang nararamdaman nang bigla na lamang itong magsisigaw. Napahawak si Betty sa magkabilang braso, napaluhod at sa isang iglap, bumagsak ang kanyang katawan sa lupa. May ilan ding dumalo at nagulat sa sitwasyon ni Betty. Pero hindi pa doon natapos ang lahat. Habang hawak ng aking Lola Maria ang kanyang kaibigan, bigla na lamang nangisay ang katawan nito, nanigas, napangiwi sa sakit, napapikit habang nanginginig. At doon nila nakita ang mga itim na marka sa kanyang mga braso na unti-unting kumakalat. Parang mga ugat ng punong kahoy na gumagapang sa ilalim ng balat. Mas lalong umitim ang mga ito at mas lalong dumami. May ilan pang umakyat malapit sa leeg ni Betty na tila may hinahabol na direksyon. Nagkagulo ang mga taga-baryo. May sumigaw, may umatras, may napadasal at umiiyak. Pero ang aking Lola Maria, tila hindi na makagalaw. Parang nanlamig ang buo niyang katawan habang hawak ang nangingisay na kaibigan. Hindi na yun simpleng sakit, hindi yun lagnat, hindi yung karaniwang karamdaman lamang. Sa mga sandaling yon, may malinaw na bumulong sa kanyang isipan. Isang sumpa ang nangyari sa kaibigan mo. At mas lalong bumigat ang kanyang dibdib dahil wala man lang malinaw na paliwanag si Kapitan Augusto. Lalo na't ang mga hayop na natagpo ang patay ay may wakwak sa tiyan at kaparehong marka sa leeg. Hindi na lang takot ang naramdaman ng aking lola, kundi matinding pangamba. Kailangan niyang malaman kung ano ba talaga ang nangyayari sa kanilang baryo at kung paano niya matutulungan ang kaibigang si Betty. Lola Emilia, ano na pong gagawin natin? Wala po bang pwedeng lapitan ng manggagamot dito sa baryo natin? Baka po may kakalala kayong mga albularyo. Dali na po natin si Betty doon. Ang apo ko, Betty, magpakatatag ka. Lakasan mo ang loob mo. Hindi ako makapapayag na pati ikaw ay kunin nila sa akin. Gagawa ng paraan si Lola, apo. Hanap ako ng paraan para hindi ka matulad sa lulong Julio mo. Hindi ko kakayanin, Betty, kung pati ikaw ay mawala sa akin. Tiya, di ba may nabanggit ka noon sa akin na mabisang halamang gamot na nakakagamot sa kahit anong karamdaman ng isang tao? Meron. Pero sa bundok pa yan makikita. At hindi lang yun basta-bastang mahahanap, Emilia. Maski ako hindi ko pa nakikita ang itsura ng gamot na yon. Ang sabi sa akin ng aking ina nung siya'y nabubuhay pa, may bantay din ang halamang gamot na yon. Ayon pa sa kanya, kung sa'yo magpapakita sa iyo kapag nakita mismo ng bantay na puro at totoo ang intensyon mo para gamitin ang halamang gamot. Kung sa mabuti yun, kung sa niyang ibibigay. Pero kung sa masama, ay maaaring sa'yo mapunta ang sakit. Pero paano tayo makakapunta doon, Lola Corazon, kung maski ang parting yon ay hindi natin pwedeng puntahan ng walang pahintulot? Sa tingin ko, mas ligtas ang bundok kaysa sa kagubatan dahil malalaman mismo ng bantay kung ano ang pakay natin sa pagpunta roon. Kailan ba kayo magigising na walang bantay-bantay? Ako lang ang may kapangyarihan para sa mga pahintulot na yan.
At hindi ang kung sino mang itinanim sa isip ng inyong mga sinaunang lahi. Masyado kayong nagpapaniwala sa kanila. Tapos na ang pagpupulong na ito. Iuwi nyo na rin ang batang yan. Bukas, hintayin nyo ang aking panawagan at anunsyo. Sige na, magsiuwi na kayong lahat. Kayo, tulungan nyo silang buhatin ang bata. Maninindigan pa rin ako sa mga paniniwala ko, Kapitan. At patutunayan ko yun sa iyo, pati sa buong baryo, na hindi lang gawa-gawang kwento ang mga iyon. Sinisira niya ang apo ko. Sisirain ko din ang pagkatao niya. Nung mga sandaling yun, ay mas lalo lang naniwala ang aking Lola Maria sa sumpa. Doon na rin siya nilamon ng matinding kuryusidad sa mga nalalaman ni Lola Corazon dahil baka sa pagkakataong yon ay mabigyang linaw rin ang pagkawala ng mga mahal nila sa buhay. Magpahinga na po kayo, Lola Corazon. Ako na po munang bahala kay Betty. Dito na rin po kami magpalipas ng gabi ni Lola Emilia para may makasama po kayong dalawa ni Betty dito sa bahay ninyo. Ayos lang ako, Iha. Hindi rin ako makakatulong ng maayos. Gayong ganito pa rin ang kalagayan ni Betty. Ilang taon nang lumipas, Tiya. Alam kong may alam ka sa totoong nangyari noon. Dahil lang sabi mo, nakausap mo pa si Tio Julio bago ito tuluyang bawian ng buhay. Matanda na rin ako, Tiya. At hindi na basta-basta naniniwala sa kahit anong sinasabi ni Kapitan. Maaaring bata pa ako nung mga panahong yon, pero may isip na ako, Tiya. Hindi ko ba masyadong maintindihan pa ang mga nangyari noon. Pero alam ko sa sarili ko na hindi lang sila basta namatay at inatake ng kung ano bang klase ng mabangis na hayop ang mga magulang namin ni Maria. Ano po ba talaga nangyari noon? Bakit po pinagbawal sa atin na pumasok sa gubat at bundok? Totoo po ba na si Kapitan Augusto ang nagpabawal noon? Hindi, Maria. Hindi siya ang nag-utos at nagbawal. Wala pang harang doon. Pero mahigpit ng sinabi ng mga matatanda noon sa ating baryo na bukod sa atin ay meron pang ibang mga nakatira na nilalang sa gubat at bundok. Sila ang mga bantay na sinasabi ko, Maria. Pero kahit walang harang, ay walang nangahas sa mga taga-baryong sumuway dahil sa isang kasunduang mabuhay ng tahimik at payapa basta walang pakialamanan. Sino bang may ayaw ng ganoon? Kaya naman sumunod ang mga tao sa patakaran. Ano pong ibig niyo sabihin, Lola Corazon? Sino pong mga bantay ang tinutukoy niyo? At saka yung mga matatandang sinasabi niyo, sino po sila? Ang mga yumahaw kong magulang ang tinutukoy ko, Maria. Isa sila sa mga naunang nabuhay dito sa baryo natin. Isa sila sa mga nagpatunay na totoong may engkanto at iba't ibang nilalang na naninirahan sa gubat at bundok. Simula pa sa mga kanunuan natin, ay ganun na ang paniniwala nila. Kaya tahimik silang nabuhay rito dahil sa kasunduang iyon. Hanggang sa isang trahedya ang dumating. Tama ka, Emilia. May nalalaman ako dahil yon sa nasaksihan ni Julio. Nangahas ang mga magulang mo na pumasok sa gubat kasama ang mga magulang ni Maria. Nasaksihan yun ni Julio. Ang mali lang niya ay sumunod siya sa mga ito. Pero hindi niya pinagsisihan ang ginawa niya dahil sinubukan niyang iligtas ang mga pamilya niyo sa nilalang na yun na bantay ng gubat. Pero nabigo siya. Nakatakas siya. Pero kapalit naman noon ay ang sumpa. Mga engkanto po? Tama po ba ang narinig ko? Oo, Maria.
Sila ang mga bantay at ang asawa ko ang nagpatunay doon. May dalawang klase ng mga engkanto. May masasama at mabuti. Kung saan nung mga panahong yon, ang sabi ni Julio, ay mga masamang engkanto raw ang nakaengkwentro ng mga magulang yun ni Emilia. Hindi raw nito makakalimutan ang itsura ng nilalang na yon. At yung sinabi sa akin ni Julio, ay siya din ang nakita kong umatake sa mga alagang hayop dito sa baryo. Hindi ako pwede magkamali. Bumalik sila dahil may sumuway sa atin. At yun ay ang apo ko si Betty. Alam ko hindi sila titigil hanggat hindi nila nakukuha ng buong apo ko. Gaya ng ginawa nila kay Julio. Pero tiya, hindi ako naniniwala na magagawa ng mga magulang ko yun, lalo na ang aking ama. Siya ang pinuno noon sa baryo. Kaya bakit siya mangangaha sumuway kung siya dapat ang magsilbing mabuting ehemplo sa mga taong nasasakupan niya? Anong dahilan nila para pasukin ang kagubatan kung alam naman nilang bawal, lalo na kung walang permiso? Hindi rin ako sigurado, Emilia. Pwera na lang kung may nagbigay sa kanila ng permiso para magkaroon sila ng lakas ng loob na pasukin ang kagubatan. Doon na tuluyang nahulog sa malalim na pag-iisip ang aking Lola Maria. Hanggang ngayon, hindi pa rin malinaw sa kanya kung paano ba talaga namatay ang mga magulang nila ng kanyang Lola Emilia. Para sa kanya, may mas malalim pang dahilan ng lahat. Hindi lang yung simpleng pagsuway sa kasunduan. Noong mga panahong yon, may kung anong mabigat na kaba ang bumundol sa dibdib niya. Isang hinala na baka may nagtulak, may nagutos, may nagsabing ligtas pumunta sa kagubatan. Pero sino? Yan ang tanong na paulit-ulit na umiikot sa isip ng aking Lola Maria. Kinagabihan, hindi na siya nakatulog ng maayos. Kaya napagpasyan niyang magpalipas ng oras sa terasa ng bahay ni na Lola Corazon. Mula roon, tanaw niya ang malawak na kagubatan at ang matayog na bundok na tila buhay kong pagmamasdan na para bang may lihim na itinatago. Sa kabila ng lahat ng nangyayari, hindi niya maintindihan ang sarili niya kung bakit tuwing titingin siya roon, pakiramdam niya ay may nakatingin din pabalik sa kanya. Pero ang mas nakapagtataka ay wala raw siyang nararamdamang kahit anong takot. Sa halip, parang gumagaan pang loob niya sa tuwing pinagmamasdan niya ang kabundukan. Hanggang sa isang iglap, may nakita siyang biglang lumiwanag sa paanan ng bundok. Mabilis lang daw yun, parang kisap mata. Pero hindi raw makakalimutan ng Lola Maria ko ang nakita niya. Isang hugis ng tao na nagliwanag sandali sa dilim. Kasabay noon, may naamoy siyang napakabangong bulaklak sa kanyang tabi. Napalingon siya pero wala siyang nakitang tao o kahit ano doon, maliban sa isang puting bulaklak na nakita niya sa sahig ng terasa. Hindi niya alam kung saan yun nanggaling at ayon sa kanya, hindi lang isang beses nangyari kundi 3 beses. 3 sunod-sunod na gabi siyang nakatanggap ng mga puting bulaklak. Inilihim niya ang bagay na yon sa kanyang Lola Emilia. Hindi niya sinabi kanino man, maski na sa kaibigan niya si Betty. Itinago niya ang mga bulaklak na para bang may espesyal na ibig sabihin ng mga yon. Hanggang sa dumating ang araw na muling nagpatawag ng pagpupulong ang kapitan. Dahil sa patuloy na paglala ng karamdaman ni Betty. At sa unti-unting pagkakagulo ng kanilang baryo, halos wala nang matira sa mga alagang hayop at natatakot na mga tao na baka sa susunod ay sila naman ang matulad sa nangyari kay Betty. Pero sa kabila ng mga nangyayari at hinaing ng mga tao, ewan daw ba niya nang marinig niya ang anunsyo ng kapitan at ang plano nitong gustong ipatupad ay may kakaiba siyang naramdaman. Hindi takot, hindi kaba, kundi isang uri ng tuwa. Isang bagay na hindi maipaliwanag ng aking Lola Maria. Narito na ba ang lahat? Hindi po makakapunta si Lola Corazon, Kapitan Augusto, dahil binabantayan niya po si Betty. Bueno, sabihin nyo na lang sa kanya ang napag-usapan ngayong araw sa pagpupulong.
Masusunod po, Kapitan. Hindi naman ito magtatagal. Alam kong marami na kayong hinaing sa mga sunod-sunod na nangyari sa ating baryo. Kaya napagpasyahan ko, mas mabuti nang lisanin na natin ang lugar na ito. Masyado nang delikado para sa atin ang manatili pa. Lumaalala ang sakit na kumakalat. Nauubos ng mga alaga nating hayop at baka sa susunod, tao na ang punteriyahin nito. Kagaya ng nangyari sa apo ni Corazon. Ayaw ninyo namang sigurong mangyari yun sa sarili ninyong pamilya, hindi ba? May nakapagsabi rin sa akin na sa bundok matatagpuan ang luna sa sakit ni Betty. At doon din tayo magiging ligtas sa kung anumang epidemya ang kumakalat ngayon sa ating lugar. At kung gusto ninyong mabuhay, ay mas maiging sumunod na lang kayo. Mawalang galang na, Kapitan Augusto. May gusto lamang ho akong itanong. Ano yon, Emilia? Gaano ho kayo kasigurado na ligtas tayo sa bundok na yon at doon sa lugar na yon makikita ang lunas sa sakit ni Betty? Sa tanong na yon ni Lola Emilia, biglang lumakas ang bulungan ng mga tao. May mga napatanong, may mga nagduda at may mga nagkatinginan. Pero si Kapitan Augusto hindi agad nakaimik. Tahimik lang siya, pero kitang-kita ng aking Lola Maria ang matalim nitong tingin kay Lola Emilia. Isang tingin hindi basta-basta. Hindi man yun napansin ng iba, pero hindi na raw makakalimutan ng Lola Maria ko ang nakakakilabot na paraan ng pagtitig ni Kapitan sa kanya. Para bang may babala, para bang may gustong patahimikin. Akala ng Lola Maria ko ay hindi na magsasalita si Kapitan. Pero nang muli itong magsalita ay parang may kung anong nagbago. Tila ba biglang nakalimutan ng mga tao ang tanong ni Lola Emilia. Pati si Lola Emilia mismo, tila natahimik na lang. Walang sumagot, walang nag-usisa. Parang may tabing na biglang bumalot sa isip ng lahat. Ilang sandali lang pagkatapos noon, niyaya na si Lola Maria ng kanyang Lola Emiliang umuwi. Kailangan pa daw kasi nilang mag-ayos ng mga gamit. Kailangan din nilang ibalita kina Betty at Lola Corazon ang napagdesisyonan sa pulong. Pero hindi pa din talaga lubos maintindihan ng aking Lola Maria kung ano ang nangyari. Sa isip niya, bakit biglang nagbago ang ihip ng usapan? Bakit parang biglang nawala ang tanong? At mas lalo siyang kinabahan nang mapansin niyang nakangisi si Kapitan Augusto habang nakatingin sa kanila. Isang ngiting hindi niya maipaliwanag na para bang may alam ito na hindi nila alam. Hanggang sa makarating sila sa bahay, matapos dumaan kina Lola Corazon ay wala pa ring imik ang Lola Maria ko. Tulala lang siya, tahimik dahil hanggang sa sandaling yon, hindi pa rin mawala sa isip niya ang nangyari sa pulong. At doon niya mas lalong naramdamang may mali. At hindi lang basta mali. Pakiramdam niya biglang may kumontrol sa mga kasama niya kanina. Maria, apo, mag-ayos ka ng mga gamit mo. Yung kaya mo lang bitbitin ang dalhin mo at ibalot para hindi ka mahirapan mamaya. Pupunta lang ako sa dapugan at titingnan ko sa imbakan ng pagkain kung anong pwedeng dalhin para mamaya. Magdadala na rin tayo ng tubig na ilalagay ko sa sisidlan. Puno pa naman ng mga tapayan kaya hindi na tayo mag-iigib pa. Maria, naririnig mo ba ako? Ay napano ka ba, apo? At kanina ka pa tila wala sa sarili mo. May dinaramdam ka ba? Iniisip ko lang po kung totoo pong ligtas tayo sa pupuntahan natin. Oo naman, apo. Narinig mo naman ang sinabi ni Kapitan Augusto kanina, di ba? Wala tayong dapat alalahanin pa. Kaya sige na at mag-ayos ka na dyan. Ay lalabas na ako. Sabihan mo na lang ako kapag tapos ka na para makapunta na tayo sa bahay nila Kapitan. Doon daw maghihintay ang mga taga-baryo para sa pag-alis natin. Kailangan bago pa magdilim, nasa bundok na tayo. Sige ho, Lola Emilia.
Huwag ka nang mag-isip-isip ng kung ano-ano, Maria. Magiging maayos din ang lahat. Gagaling si Betty at makakabalik ulit tayo sa lugar na ito. Opo, Lola. Pagkatapos nilang mag-ayos ng mga gamit, tinahak na nila ang daan papunta sa bahay ni Kapitan. Pero bago yon, hinintay muna nila si Lola Corazon at si Betty. Ilang sandali pa, natanaw na ng Lola Maria ko ang kanyang kaibigan. May dalawang lalaking nakaalalay sa isang lito na gawa sa kawayan. May banig at tela sa gitna na nagsilbing higaan ni Betty na buhat-buhat ng mga ito habang naglalakad. Nang makumpleto na silang lahat, nilakad na nila ang makipot na daan papunta sa bundok. Ilang oras din ang kanilang ginugol at tiniis ang matinding init ng araw para makarating lang sa pusod ng bundok. Sa kabila ng matinding init na dulot ng araw ay ramdam daw ng Lola Maria ko ang kakaibang presensya sa paligid. May lamig sa hangin at parang may mga matang nakabantay sa kanya, mga matang hindi niya nakikita. Hindi siya sigurado kung siya lang ba ang nakakaramdam nito dahil ang mga kasama niya ay tuloy-tuloy lang ang lakad. Hindi katulad niya na pahinto-hinto at pinagmamasdan pa ang paligid dahil sa kakaibang pakiramdam. Tila may nakamasid at sumusunod sa bawat kilos niya at hindi niya maalaman kung guni-guni lang ba yun. Ilang sandali pa bago lumubog ang araw, nakarating din sila sa kanilang destinasyon. At dingid sa kaalaman ng Lola Maria ko, may matagal na palang naghihintay sa kanilang pagdating sa lugar na yon. Salamat sa Diyos at ligtas lahat tayong nakarating. Mukhang payapa sa lugar na ito. Presko ang ihip ng hangin at marami ka ding makikitang bulaklak sa paligid. Mas makakatulong kay Betty ang ganitong kapaligiran, Emilia. At sa tingin ko hindi naman magagalit sa atin ang mga bantay ng bundok dahil alam kong mararamdaman nila kung bakit tayo nandito sa kanilang teritoryo. Oo, tiya. Ang sabi rin ni Kapitan Augusto kahapon sa pulong bago kami umalis, hindi na raw kailangan ng pahintulot para makapasok tayo dahil ligtas daw dito. Kaya kailangan din nating mag-alay ng panalangin sa buong lugar sa Corazon at magpasalamat na rin. Ay, sige. At sasabihan ko ang iba pa nating mga kasama para makapaghanda na tayo. Sige, tiya. Mag-aayos lang kami ng gamit dito. Maria, ayos ka lang ba? Mukha ka na namang wala sa iyong sarili. Napapano ka ba, apo? Pansin ko kung minsan bigla ka na lang tatahimik at titingin sa malayo. Pasensya na po kayo, Lola. Sa pagod lang po siguro to. Saka iniisip ko din po ang kalagayan ni Betty. Habang lumilipas sa mga araw ay mas lalong nahihirapan ang kaibigan ko. Natatakot ako, Lola, na baka bigla na lang siyang kunin sa atin. Gagaling si Betty, apo. Gagaling ang kaibigan mo. Yun ang paniwalaan mo. Manalig ka lang, Maria. O siya, sige na. Tahan na. Huwag ka nang umiyak. Pupuntahan ko muna si Corazon. Bantayan mo muna si Betty. Nako, kapag yan nagising at nakita kaya sa ganyang itsura, tiyak na magagalit yan sa'yo. Opo, Lola. Gagaling ang kaibigan ko. Sige na po. Hindi na ako iiyak. Masakit pang urot si Betty O siya, sige. Ipatatawag na lamang kita kapag naihanda na namin ang lahat. Tandang-tanda pa ng lola ko nung pagkaalis daw ng kanyang Lola Emilia, ay bigla na lang umihip ang hangin. Ramdam niya ang lamig na humaplos sa kanyang balat, kasabay ng napakabangong halimuyak ng bulaklak. At katulad noong mga nauna, ay minakita na naman siyang isang tangkay ng puting bulaklak sa kanyang tabi. Hindi raw niya alam pero habang hawak niyang bulaklak, ay nawala lahat ng lungkot at pag-aalala sa puso ng Lola Maria ko.
Halika na, Maria, at magsisimula na tayo. Paano po si Betty, Lola Emilia? Doon muna siya sa pahingahan na ginawa nila kanina. May tutulong sa kanya para buhatin siya papunta roon. Oh, nandiyan na pala sila. Tara na, Apo. Hinihintay na nila tayo. Opa, Lola Emilia. Emilia. Narito na ba ang lahat? Magsimula na tayo. Wala pa po ata si Kapitan Augusto, Lola Emilia. Pinuntahan niya kami kanina dito. Ang sabi niya ronda muna siya para masiguro ang kaligtasan nating lahat. Nagsama siya ng ilang taga-baryo nating kalalakihan, kaya hindi siya makakasama sa padasal, Iha. Ganun po ba? Napansin ko lang po kasi Lola na kada magdadasal tayo, bigla siyang nawawala. Noong mga sandaling yon ay biglang natahimik si Lola Emilia. Para bang bigla itong nahulog sa malalim na pag-iisip dahil sa sinabi niyo ng aking Lola Maria. Nung makabawi ito, bahagyang kumunot ang noo at tumingin sa aking Lola. Magsasalita pa sana ito, pero naudlot na nung tawagin na sila ni Lola Corazon para magdasal. May maliit silang dampa ng ginawa at may mga puting kandilang nakasindi sa harap nito. Ang iba ay nakaluhod na, kaya ganun na rin ang ginawa ng aking Lola Maria. At sa isang iglap, tila mas lumamig ang paligid. Nagkatinginan ang ilan nang biglang tumahimik ang paligid. Huminto ang huni ng mga kuliglig at ilang ingay ng mga hayop. Pati ang mga dahon at sanga sa puno na sumasayaw kanina lang at sumasabay sa ihip ng hangin ay biglang nahinto. Napansin din yun ng ilan, may napalingon. May napahinto at bahagyang napaatras nang biglang mamatay lahat ng kandilang nakasindi. Ramdam nilang tila may nakamasid sa kanila mula sa dilim, kasabay ng kakaibang paglamig ng ihip ng hangin. Pero kahit ganon, nagpatuloy sila sa pagdarasal. Kasabay ng dasal ay kumalat ang mabangong amoy na sumasabay sa hangin, na nagbigay ng matinding kilabot sa kanila. Parang may tumugon sa kanilang pagbibigay galang sa mga bantay ng kabundukan. Huwag kayong matakot, mga kasama. Ipagpatuloy lang natin ang pagdarasal. Sa ngalan ng may kapal na lumikha ng langit at lupa, at sa mga di nakikitang bantay ng kabundukang ito, kami nagpapakumbaba sa inyong harapan. Hindi kami naparito upang mang-abala at sirain ang iyong katahimikan. Kami dumating dala ang aming pangangailangan at ang aming mahal sa buhay na may karamdaman. Dala ang pag-asang kami inyong tulungan na pagalingin siya. Maria po, sige na, huwag kang matakot. Alam kong pinakikinggan nila tayo. Nakikiusap po kami. Nagbibigay galang na bigyan niyo po kami ng inyong pahintulot. Ilayo niyo po kami sa kapahamakan. Yakapin ninyo kami ng inyong pag-iingat. At kung may dapat man kaming pagbayaran, ipabatid ninyo sa amin sa paraang aming mauunawaan. Sa lupang ito, kami tatapak na may paggalang. Sa gabing ito'y kami mananahimik. At sa anumang presensyang naririto, kami nagpapasalamat. Amen. Pinakinggan nila tayo. Salamat po. Lola Emilia, Lola Corazon, may tao po sa bandaron. Nakatingin po siya dito, Lola. Ano bang pinagsasasabi mo, Apo? Wala namang ibang tao dito bukod sa atin. Ano bang... may tao nga. Tiya, may ibang nakapasok sa bundok. Medayo, magsipaghanda kayo. Huwag niyo siyang hayaang makalapit dito. Sino ka? Ano kailangan mo sa amin? Ako po si Elion. Pasensya na po kayo kung natakot ko kayo sa presensya ko. Hindi po ako masamang tao. Wala po akong gagawing masama sa inyo. Sa pagdating ng estrangherong dayo ay nagkagulo ang lahat.
Ayon sa Lola Maria ko, matapos nilang magdasal nung gabing yon ay bigla na lamang sumulpot ang lalaki mula sa dilim. Magandang lalaki raw ang nagpakilalang Elyon sa kanila. Matangkad, mistizo at matikas ang tindig. Nakasuot ito ng itim na polong mahaba ang manggas na nakatupi hanggang siko. Baong na pantalon ang suot sa ibaba at itim na sapatos na tila hindi malang nadungisan ng putik ng kabundukan. Sa itsura pa lamang ay mahahalata mong hindi siya kabilang sa kanila. Para raw itong bakasyonista o prinsipe na naligaw at napadpad sa pusod ng bundok na kinaroroonan nila. Ang nakapagtataka lang ay kung paano ito nakarating sa lugar na yon. Paulit-ulit na tanong sa isip ng Lola Maria ko at hindi rin daw niya makakalimutan ang mga tinging ibinibigay sa kanya ng lalaki. Para bang nangungusap ang mga mata nito. Mga matang kulay tsokolate na may mahahabang pilik mata. Tila ba sinusuyo siya sa bawat sulyap na ginagawa ni Elyon. Hindi raw maintindihan ng Lola Maria ko kung bakit gano'n na lamang ang naging reaksyon niya nang ngitian siya ni Elyon. Para bang may ginising ito na kung ano sa kaibuturan ng kanyang puso. Isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Sa kabila ng mga habili ni na Lola Emilia at Lola Corazon na huwag siyang humiwalay at huwag hayaang makalapit ang lalaki. Tila may kung anong puwersang nagtutulak sa kanyang kilalanin ang dayo na bigla na lang dumating sa kanilang probinsya. Ang mabuti pa, iho, ay umalis ka na bago ka pa makita ng aming pinuno. Naliligaw po ako. Pagod na rin po at gutom. Kung maaari po sana makikiusap ako. Dito muna ako magpalipas ng gabi. Pangako ko po, pagsikat ng araw, aalis din ako kaagad. Kailangan ko lang po talaga ng mapagpapahingahan ngayong gabi. Paano naman kami makasisiguro na hindi mo kami gagawa ng masama? Sa panahon ngayon ay mahirap nang magtiwala, lalo pa at hindi naman namin kilala. Anong kaguluhan ang nangyayari dito? At ikaw, sino ka? May nakapuslit na dayo, Kapitan. Isang dayo? Kung ganon, higpitan niyo pa ang seguridad dito. Huwag niyo hayaang basta na lang makapasok ang kung sino-sino. Ikaw, umalis ka na. Huwag mong guluhin ang mga tao rito. Hindi naman ako manggugulo. Hinihintay ko lang pong mag-umaga at saka ako aalis. Ha? Maghintay ka kung gusto mo, pero hindi dito. Umalis ka na at bumalik kung saan ka man ang galing. Tinaboy ni Kapitan Augusto ang dayong si Elyon. Pero bago ito tuluyang tumalikod, may iniwang tingin ang lalaki. Isang sulyap na hindi raw makakalimutan ng Lola Maria ko. Hindi yung karaniwang tingin. Matalim, malamig, at sa isang iglap, tila nagbago ang ekspresyon ni Elyon. Ang mga matang kanina'y tila may lambing, ngayon ay puno ng kakaibang lalim, parang may babalak. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, nakaramdam ng bahagyang kaba ang Lola Maria ko. Kasabay ng pagbabago ng ihip ng hangin noong mga sandaling yon. Kumain ka dapat ng marami, Betty, para makabawi ka ng lakas. Halos maghapon ka ding tulog. Pero mainam naman yon dahil nakakapagpahinga ka ng maayos. Mamaya, papahiran ko ng langis sa mga nasa balat mo. O, eto pa, konti na lang at malapit mo na maubos ng lugaw. Maraming salamat, Maria. Dahil ikaw ang naging kaibigan ko at parang kapatid na rin. Salamat talaga't hindi mo ako iniwan. Siyempre naman. Nandito lang ako palagi, Betty. Basta magpagaling ka, ha? Marami kami nagmamahal sa'yo. Lagi mong tatandaan yan. Oh, eto pa. Panghuling subo na to. Ibuka mo ng maayos ang bibig mo. Eto ang eroplano, Betty. Ano ba yan? Ginawa mo naman akong bata, Maria eh. Pero salamat talaga. Siya nga pala. Nasaan si Lola Corazon at Lola Emilia? Bakit parang hindi ko pa sila nakikita simula kaninang nagising ako?
Sandali lang, Betty. Kukuha lang kita ng inumin mo. Merong halamang gamot na pinakuluan kanina si Lola Corazon. Ang sabi niya, ipainom ko raw yun sa'yo dahil mabisa yun sa sakit ng katawan. Teka, mainit pa to. Palamigin muna natin bago mo inumin. Ano bang nararamdaman mo ngayon, Betty? Kung hinahanap mo sila Lola, ay kasama sila ni Kapitan ngayon at ng iba pang mga matatanda sa baryo. Ang sabi kanina ni Lola Emilia bago sila umalis ay pag-uusapan daw nila yung tungkol sa dayong bigla na lang dumating kanina. Masakit pa ang katawan ko, Maria. Lalo na itong mga markang nasa balat ko. Ano nga ulit yung sinabi mo? Dayo ba ka mo? Huwag kang mag-alala, Betty. Ang sabi ni Kapitan, dito daw sa bundok makikita yung halamang gamot na makapagpapagaling sa'yo. At oo, tama ka ng dinig. Pagkatapos ng padasal, may lalaking bigla na lang sumulpot. At Ilyon daw ang pangalan niya. Talaga? Nasaan na siya ngayon? Anong itsura niya, Maria? Gwapo ba? Matangkad? Pistiso? Uy, ba't bigla ka natigilan dyan? Siguro magandang lalaki yung dayo, no? Naku, kaibigan ko. Ano ka ba, Betty? Baka may makarinig sa'yo. Huwag mo nga akong asarin. Nakakainis ka kamo. Nagtatanong lang naman ako. Bakit ka namumula? Isa pa, makukurot na kita. Hala siya, marunong ka ng mangurot. Pero, seryoso na. Anong ginawa nila sa dayo? Pinaalis ni Kapitan. Kawawa nga eh. Mukha naman siyang hindi gagawa ng masama. Ang sabi niya kanina naligaw daw siya. Tapos nakiusap na kung pwede nandito muna siya magpalipas ng gabi. At aalis din pagsikat ng araw. Pagod na daw kasi siya. Gutom at uhaw pa. Nako, kawawa naman pala. Pero hindi mo rin masisisi ang mga matatanda. Lalo pat hindi naman natin yun kilala. Mahirap nang magtiwala sa mga dayo na bigla na lang napapadpad sa probinsya natin. Yun din ang sabi ni Lola. Kaya pinaalis nila yung lalaki. Tsaka hindi ka ba nagtataka? Paano yun napunta rito? Isipin mo ha, oras na ng gabi tapos ganun pa kagwapo ang bigla na lang susulpot sa kung saan? Hindi kaya engkanto yun, Maria? Engkanto? Hindi naman siguro, Betty. Huwag kang manakot dyan. Pero paano nga? Tapos, isa pala siya sa mga bantay ng bundok, ano? Ang sabi ni Lola Corazon, may dalawa daw na klase ng engkanto. May masama at mayroon namang mabubuti. Kaya rin daw nilang mag-anyo bilang isang tao. Kaya hindi natin alam. Baka nakasalamuhan na natin ang isa sa kanila. Pero sana, kung engkanto man ang lalaki yun, sana kabilang siya sa mga mabubuti. Noong mga sandaling yon, hindi na raw muling nakaimik ang lola ko. Matapos sabihin ni Betty na maaring isang engkanto ang lalaking dayong si Ilyon. Kaya kahit nagpaalam na siya kay Betty, hindi pa rin maalis sa isip niya ang posibilidad na may kakaiba sa lalaki, na hindi ito tao at hindi nila kauri. Pero sa kabila ng mga pagdududa at takot, nakabuo na ng desisyon ang Lola Maria ko nung gabing yon. Hindi niya maatim na may isang estrangherong pagod, uhaw at gutom na naroon sa dilim, habang sila ay busog at may komportabling masisilungan. Kasalanan man ang balak niyang gawin, pero buo na ang kanyang pasya. Mabilis siya nagbalot ng pagkain sa tao ng saging, maingat at walang ingay, upang dalhin yon sa dayo. Sa mga oras na yon lamang siya nakakita ng pagkakataong makapuslit, habang abala sa pagpupulong ang mga matatanda at ang iba naman ay nagpapahinga na. Pero bago pa siya tuluyang makaalis, dumating na si Lola Emilia. Biglang kumabog ang dibdib ng Lola Maria ko. Halos hindi siya makahinga ng maayos. Butil-butil na din ang pawis sa kanyang noo at nanginginig ang kanyang mga daliri sa hawak na balot ng pagkain. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nagawa niyang magsinungaling sa kanyang Lola Emilia. Saan ka pupunta, Maria? Kaping-kapi na. Bakit nasa labas ka pa at hindi nagpapahinga? Ano po kasi Lola Emilia? Itatapon ko lang po itong mga pinagbalatang prutas na pinakain ko kanina kay Betty. Ipagpabukas mo na yan. Baka mamaya may matamaan ka dyan. Baka po kasi mga moy at mabulok ang mga ito kung hindi ko sila itatapon ngayon. Ay, siya.
Sige na, at huwag mong kalimutang magtabi-tabi sa dadaanan mo na pagtatapunan mo ng mga yan. Mahirap na at baka may masagi kang hindi natin nakikita tapos bigla kang gantihan at bigyan ng sakit dahil sa ginawa mo. Opo Lola, hindi ko po kakalimutan. Ay siya nga po pala, sa kubo na po ako nila Betty pagkatapos ko itong itapon. Napag-usapan po kasi namin kanina na nandun na po ako matutulog. Ay, ganun ba? O siya sige at mauna na ako sa'yo. Ang bilin ko, Maria! Nang mawala na sa kanyang paningin si Lola Emilia, lakad-takbo ang ginawa ng Lola Maria ko. Palingon-lingon pa siya sa kanyang likuran habang tinatahak ang daan sa takot na baka siya ay mahuli. Ayon pa sa kanya, muntik na siyang sumuko at bumalik na lamang nang hindi niya makita si Elyon sa paligid. Hanggang sa bigla siyang natigilan dahil sa isang pamilyar na bango ang dumampi sa kanyang pang-amoy. Kaparehong halimuyak ng mga bulaklak na natatanggap niya. At doon, sa ilalim ng malamblam na liwanag ng buwan, nakita niyang lalaking kanina pa niya hinahanap. Nakasandal ito sa katawan ng isang puno. Nakapikit ang mga mata, payapa ang mukha. Tila isang anghel na bumaba sa lupa at pansamantalang nagpahinga sa ilalim ng puno. Hindi raw makakalimutan ng Lola Maria ko kung gaano siya namangha sa kanyang nasaksihan. Para daw itong may sariling liwanag. Sa mga sandaling yon, hindi niya alam kung totoo ba ang kanyang nakikita o nililindang lamang siya ng kanyang paningin. Dahil lang magmulat ng mga mata si Elyon, ay kitang-kita niya kung paano yun kumislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. Napakurap si Lola Maria at ang muli niyang tingnan ang lalaki ay normal na ang mga mata nito. Pinilit niyang kumbinsihin ang kanyang sarili na marahil dala lamang yun ng puyat at pagod. Na baka kung ano-ano na ang kanyang naiisip at nakikita sa dilim ng kabundukan. Pero sa kaibuturan ng kanyang puso, may bahagi sa kanya na nagsasabing hindi yun guni-guni at totoo ang lahat ng kanyang nakita. Malalim na ang gabi, Maria. Bakit narito ka pa sa labas? Hindi mo ba alam na delikadong gumala na mag-isa? Teka, bakit alam mo ang pangalan ko? Narinig ko lang sa mga kasama mo kanina. Magandang binibini. Maria, napakagandang pangalan. Bagay na bagay sa maamo mong mukha. Salamat. Sige, aalis na ako. Sandali. Para sa akin ba yung dala mo? Ang tagal mo pa naman akong hinanap. Muntik na nga ako mainip kakahintay sa'yo. Tapos aalis ka din pala kaagad. Paano mo nalaman? Baka tamang kaibigan ko. Isa ka bang engkanto? Gutom na ako, Maria. Salamat sa mga dala mo. Tunay ngang malinis at busilak ang puso mo. Noong mga oras na yon, hindi na nakaimik pa ang lola ko dahil bigla na lamang naglaho si Elyon sa kanyang paningin at nilamon ito ng dilim. Dahil ni anino nito ay wala na siyang nakita. Bukod pa ron, wala rin siyang nakuhang sagot mula rito nang tanungin niya kung isa ba itong engkanto. Hindi niya maipaliwanag kung bakit. Sa kabila ng mga kakaibang nangyari nung gabing yon ay wala man lang siyang naramdamang takot. Lalo na nangitian siya ni Elyon. Pakiramdam daw niya ay biglang namula ang kanyang mukha sa mga sandaling yon at mas lalong bumilis ang kabog ng kanyang dibdib. Ayon pa sa Lola Maria ko, hindi yon ang una at huli nilang beses na pagkikita ni Elyon. Nasundan pa raw yon. Paulit-ulit silang nagkita sa ilalim ng buwan, sa gitna ng katahimikan ng kabundukan, hanggang sa unti-unti silang naging malapit sa isa't isa at naging magkaibigan. At sa bawat paggising niya tuwing umaga, ay may isang puting bulaklak na ang bubungad sa kanyang tabi. Hanggang sa isang gabi, habang nagpaplano na naman siyang tumakas para dalhan ng pagkain si Elyon, ay nahuli siya ni Lola Emilia. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, ay nasira niya ang tiwala ng kanyang Lola Emilia. Hindi ko sukat akalain na magagawa mo ito, Maria.
Buo ang tiwala ko sa iyo, pati ng mga taga-baryo. Hindi ako nagkulang ng mga paalaala sa iyo, pero ano? Dahil lang sa dayong yun ay sinira mo? Lola, hindi po masamang tao si Ilyon. Ganyan ba ang natutunan mo sa pagsama-sama mo sa lalaking yun? Ang sumagot sa akin? Hindi po, Lola Emilia. Nagsasabi lang naman po ako ng totoo. Kung masamang tao si Ilyon, sana nung una pa lang ay ginawa niya tayo ng masama. Pero hindi po nangyari yun, Lola. At saka kung magtatangkaman siya, ay mas marami po tayo. Wala po siyang laban sa atin. Gaano ka kasigurado na hindi ka lang nililin lang ng lalaking yan, ha? Pumasok ka na sa loob ng kubo. Bukas na tayo mag-usap. Pasalamat ka at akong nakahuli sa'yo. Eh paano kung si Kapitan Augusto? Ano na lang ang ibibigay niyang kaparusahan sa'yo dahil sa pagsuway mo, Maria? Hindi ko man maalala ng buo ang ama kong si Hernando. Pero marami sa mga taga-baryo ang nagsasabi na hindi siya kagaya ni Kapitan Augusto na malupit sa kanyang mga nasasakupan. Patawad, Lola. Hindi ko na po uulitin. Hayaan mo muna ako, Maria. Tsaka na tayo mag-usap. Sa unang pagkakataon, nakita ng lola ko kung paano magalit sa kanya si Lola Emilia. Dahil sa kanyang ginawa, yun ang unang beses na nagtalo silang dalawa. Isang gabing labis niyang pinagsisihan. Pero hindi pa rin natapos ang lahat. Noong gabing yun din, hindi nila inasahan ang biglaang pagsugod ng mga nilalang na matagal nang kinatatakutan ng baryo. Ang mga tinatawag nilang bantay ng kagubatan. Kitang-kita ng Lola Maria ko kung paano isa-isang pinaslang ng mga yon ang ilan nilang kasama. Ang iba na may desperadong lumaban. Hawak ang kanilang mga tabak. Pero sa tuwing tatama ang talim sa katawan ng mga nilalang, tila tumatalbog lamang yon. Ayon pa sa kanya, nakakatindig balahibo raw ang anyo ng mga ito. May katawan silang kahugis ng tao ngunit doble ang laki. Balot ng makapal at maitim na balahibo ang kanilang mga katawan. May ulo at mukha silang mabangis na aso. Matutulis ang pangil, namumula ang mga mata. At mahahaba ang mga kuko na tila kayang pumunit ng laman sa isang iglap. Ang sabi daw ng kanyang Lola Emilia ay sila raw ang masasamang engkantong naninirahan sa gubat. Nagkagulo ang lahat ng gabing noon. Hindi nila alam kung saan tatakbo o saan magtatago. Sigawan, iyakan, at ang nakabibinging atungal ng mga nilalang ang umalingaw-ngaw sa buong paligid. Sinubukan ng mga kalalakihang lumaban pero hindi nila kinaya. Unti-unti na silang nawawalan ng pag-asa. Hanggang sa bigla na lamang lumitaw si Elyon. Hindi nila alam kung saan ito nanggaling. Sa isang iglap, pinana nito ang ulo ng isa sa mga nilalang. Tumama ang pana at agad yung humantusay. Isa-isa pa niyang pinatamaan ang mga yon. At sa bawat tama, ang mga nilalang ay naglalaho na parang bula. Maria, halika na. Kailangan na nating umalis dito. Sandali, Elyon. Ang Lola Emilia ko, si Lola Corazon at ang kaibigan ko si Betty. Hindi ko sila pwedeng iwan. Isama mo ng lola mo. Dahil hindi na kayo ligtas sa parting to ng bundok. At huwag kang magalala. Nasa ligtas ng lugar ang kaibigan mo. Bitawan mo ang apo ko! Sino ka para pagkatiwalaan namin? Paano kung kasabwat ka ng mga nilalang na yon at nililinlang mo lang kami? At sa huli ay papatayin. Saan mo dinala si Tia Corazon at si Betty? Lola, hindi pa po ba sapat sa inyo na tinulungan niya tayo sa mga nilalang na muntik na maglagay sa atin sa peligro? Lola, nakita mo naman ho kung paano niyo binuwis ang buhay niya para iligtas tayo pati ng mga kasama natin. Huwag mo na siyang ipagtanggol, Maria. Wala pa rin akong tiwala sa lalaking yan. Wala po akong intensyong masama sa inyo. Kaya sana po, pagkatiwalaan niyo ako at maramdaman niyo mismo sa puso niyo na hindi ko kayo ipapahamak. Tara na po. Kailangan ko na po kayong dalhin sa ligtas na lugar bago pa malaman ng kanilang pinuno na wala na mga alagad na ipinadala niya para atakihin kayo. Pinuno? Anong sinasabi mo, iho?
Sino ka ba talaga? Mamaya na po ako magpapaliwanag, Lola Emilia. Kailangan na po nating umalis. Noong gabing yon, matapos iligtas ni Elyon ang Lola Maria ko at ang iba pa nilang kasama, tahimik nilang tinahak ang daan palayo sa pusod ng bundok. 100 pamilyar sa Lola Maria ko. Ayon sa kanya, yun daw ang lugar na madalas niyang puntahan tuwing nagkikita sila ni Elyon. At sa mismong punong madalas siyang hintayin ng lalaki, doon sila huminto. Ilang sandali silang nanatiling tahimik. Pagkatapos ay ikinumpas ni Elyon ang kanyang mga kamay. Tila may manipis na tabing sa harapan nila na biglang nahawi. At sa isang iglap ay lumiwanag ang buong paligid. May isang pinto ang bumukas. Hindi lang yung simpleng daan, kundi papunta sa mundo ng mga diwata at engkanto. Hindi makapaniwala si Lola Maria at ang mga kasama nila sa kanilang nakita. Sa buong buhay daw niya, noon lang siya nakakita ng ganoong kagandang lugar. Parang nagliliwanag ang buong paligid. May malinaw na patis, may mga punong hindi pangkaraniwan ng tangkad at ay kumikislap sa liwanag ng buwan. Tila may halong ginto at asul na parang mga alitaptap. Napapalibutan din ng iba't ibang kulay ng mga bulaklak ang lugar. At yun din ang amoy na matagal ng pamilyar sa Lola Maria ko. Kwento pa niya, tinatawag daw yun na banal na lupaing sakop ng mga diwata. Isang kahariang hindi naaabot ng tao hanggat hindi sila pinapahintulutan. At doon naninirahan si Elyon. Hindi bilang isang dayo, kundi bilang isa sa mga tagapagbantay ng bundok. Dahil sa harapan nila mismo, pagkapasok nila sa lagusan, nagbago ang anyo ni Elyon. Ang dati niyang maikling buhok ay naging mahaba at kulay abo. Ang kanya mga tenga ay naging pahaba. Ang itim niyang kasuotan ay napalitan ng mahabang damit na purong puti na halos sumasayad na sa lupa. Nag-iba rin ang kulay ng kanya mga mata. Naging pilak ang mga yon at bahagyang nagliliwanag. Isang napakagandang lalaking engkanto ang nasa harapan nila. At halos hindi yun mapaniwalaan ng Lola Maria ko. Mahabaging Diyos, isa kang engkanto. Hindi lang isang engkanto, kundi isang bantay ng kabundukan. Ay, Diyos ko, totoo ba ang lahat ng ito, iho? Hindi ba ako nananaginip lang? Hindi po kayo nananaginip, Lola Emilia. Totoo po ang lahat ng nakikita nyo. Maligayang pagdating po sa aking tirahan. Ilang beses kitang tinanong sa totoong pagkatao mo. Dahil may nala na ako na isa kang engkanto. Pero palagi mong iniibang usapan. Akala ko ba magkaibigan na tayo? Wala ka bang tiwala sa akin, Elyon? Yung mga bulaklak, sa'yo ba galing ang mga yon? Patawarin mo ako kung naglihim ako sa iyo, Maria. Ginawa ko lang naman yon para sa kaligtasan mo. Ang mga puting bulaklak ay galing din sa amin. Hindi lang ako makalapit sa iyo dahil wala akong permiso na umapak sa mundo nyo. Kaya pinapalipad ko na lang sa hangin ang mga yon hanggang sa makarating sa iyo. Simula pa noon, binabantayan na kita mula sa malayo, Maria. Pero bakit? Hindi ko maintindihan, Elyon. Simple lang. Dahil gusto kita, Maria. Ano ka mo? Ako? Gusto mo? Huwag mo nang isipin na may sinabi ako sa iyo. May mas matindi pa tayong problemang kailangang harapin. Halika na. Nauna na si Lola Emilia sa atin. Hinihintay na tayo ng kaibigan mo at ni Lola Corazon. Noong mga oras na yon, hindi raw alam ng Lola Maria ko kung ano ang dapat niyang maramdaman matapos ang biglaang pag-amin ni Elyon na may gusto ito sa kanya. Magulo ang isip niya, may kaba, may saya at may takot. Pero kagaya nga ng sinabi ni Elyon, isinantabi muna nila ang tungkol sa usaping yon. Hindi nila inaasahan na ang mismong nagbigay sa kanila ng proteksyon ay siya rin pala ang magiging dahilan ng kanilang kapahamakan. Maria, salamat naman at tigtas kayo ni Lola Emilia. Takot na takot ako kanina. Akala ko katapusan na namin ni Lola Corazon. Mabuti na lang at dumating si Elyon at niligtas niya kami. Pati na rin ang iba pang taga-baryo.
Masaya rin ako makita ko kayo ligtas ni Lola Corazon, Betty. Alalang-alala ako sa inyo kanina. Akala ko hindi na tayo magkikita pa. Kaya salamat kay Ilyon at tinulungan niya tayo. Hindi rin ako makapaniwala, Maria, na isa nga siyang engkanto. Hindi ba't napag-usapan lang natin to? Tingnan mo naman ngayon. Ay, Diyos ko, napakagwapo. Alam mo, Maria, bagay kayo. Ikaw talaga. Ano bang pinagsasabi mo? Baka mamaya marinig ka niyan. Wala akong narinig, Maria. Nako, boto na agad ako sa'yo para sa kaibigan ko, Elyon. Ano ka ba, Betty? Magtigil ka nga. Titigil na kami magandang binibini. Saka na ako maniligaw sa'yo kapag natapos ng problema. Noong mga sandaling yon, natahimik na lang ang Lola Maria ko. Hindi man niya aminin, unti-unti nang nagkaroon ng puwang sa puso niya si Elyon. Pero hindi pa tapos ang kanilang problema. Nag-usap-usap sila kasama ang mga matatanda. Kailangan na matapos ang kaguluhan. Dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin ligtas si Betty. Mabagal mang umakyat ang mga marka sa kanyang lieg, kailangan na yung mapigilan bago pa mahuli ang lahat. Doon sinabi ni Elyon na hindi yun epidemya, gaya ng sinasabi ni Kapitan Augusto, kundi isang sumpa. May limitasyon din ang kapangyarihan ni Elyon. Hindi niya lubusang mapapagaling si Betty. Mapapabagal lamang niya ang sumpa. At para tuluyang makawala ang kaibigan ng Lola Maria ko, kailangan niyang talunin ang may gawa nito. At gaya ng kanyang sinabi, ganun nga ang ginawa nila. Binasbasan muna ni Elyon si Betty bago nila inilubog ang kanyang katawan sa mahiwagang batis. Pagkatapos noon, pinagpahinga muna nila ito at saka nagsimula ang pagpupulong. Isang usapang gumimbal sa kanilang lahat dahil sa mga isiniwalat ni Elyon. Ang mga tanong na matagal na nilang hinahanapan ng sagot ay unti-unti na nabigyan ng linaw. Bakit sa tuwing may nangyayaring masama sa atin at sa ating lugar ay bakit nawawala bigla si Kapitan Augusto? Kung hindi siya nahuhuli sa balita hindi mo naman siya mahagilap. Katulad na lang ngayon, bigla na lang niya tayong iniwan kung kailangan natin siya. Hindi lang isang beses nangyari ang sitwasyong ito. Hindi kaya kinuha siya ng mga nilalang na umatake kanina. Lola Corazon, napansin ko rin po na sa tuwing may padasal po, bigla rin pong nawawala si Kapitan. Pero bakit? Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala sa mga nangyayari. Lalo na sa katauhan ng batang to, Tia Corazon. Patawarin mo sana kami kung nahusgan ka kaagad namin, iho. Ayos lang po, Lola Emilia. Alam ko naman hong ginawa niyo lang ho yun para maprotektahan yung mga sarili niyo. Pero dito sa tirahan ko, hindi na po kayo magagalaw ng kahit sino. Protektado po mismo ng kabundukan ng parting to. Kung protektado kami, iho, kagaya ng sinasabi mo, bakit kami inatake ng mga nilalang na yun? Paano silang nakapasok ng bundok kung wala namang nagbigay ng permiso sa kanila? Sa parte pong yun ay wala ng proteksyon. Hindi katulad dito. Kahit may umatake, hindi po sila basta-basta makakapasok. Hindi na po kasi puro ang pinaka-sentro ng bundok dahil sa nangyaring trahedya noon. At kagagawan po yun ng lahat ng inyong pinuno. Siya ang nagbigay pahintulot sa mga nilalang na yun para atakihin kayo. Pinuno? Anong ibig mong sabihin, Elyon? Ang tinutukoy mo bang pinuno ay ang ama kong si Hernando? Pero matagal nang wala ang ama ko. Si Kapitan Augusto. Si Augusto nga. Siya din ang pumaslang sa mga magulang ko. At iba ko pang kalahi. Ako na lang pong natira sa kanila. Hindi alam ni Augusto yon. Dahil prinotektahan at itinago ako ng kabundukan sa kanya. Nagpalakas ako para sa muli naming pagkikita. Hinayaan kong bukas ang parting yun ng bundok para isipin niyang wala ng bantay at malaya siyang makapasok ng walang pahintulot. Ipaghihiganti ko ang mga buhay na kinuha niya.
Anong ibig mo sabihin, Iho? Nakagagawa lahat ni Kapitan Augusto ang lahat ng ito. Pero papaano? Si Kapitan Augusto ang punot dulo ng lahat, Lola Corazon. May kasunduan na noon pa man na bawal naming pakialaman ang mga tao. Bawal pumasok sa bawat teritoryo dahil may naghihintay na kaparusahan. Gayon din kami mga nilalang na nanirahan sa kagubatan at kabundukan. Pero sinuway yun ni Augusto. Totoo ba ang lahat ng yun, Ilyon? Ang hirap paniwalaan ng lahat. Oo, Maria. Maaaring bata pa ako noon. Pero malinaw sa akin ang lahat ng nangyari. Dahil iba kami sa inyo. Nasaksihan ko kung paano niya paslangin ang mga kalahi ko. Meron siyang inibig na mortal na babae. Pero may pamilya ng babaeng kanyang minahal. Hindi nagustuhan yun ni Augusto kaya kinaibigan niya at nililang ang mga ito. Tapos nagkaroon ng mga taong yon ng permiso na pumasok sa gubat dahil si Augusto ang bantay at pinuno. Isa siyang masamang inkanto. Pinaslang niya ang mga taong yon. Nalaman yun ng mga magulang ko. At dahil wala kaming karapatang pumatay ng walang malalim na dahilan, nagalit sila sa ginawa niya. Doon na nagkaroon ng labanan sa pagitan ng aming mga lahi. Oh, Diyos ko, ang mga magulang ko yun. Siya ang may kagagawan kung bakit nawala sila. Pero bakit? Ano bang gusto niya? Bakit niya pa kami dinala sa bundok? Ano pang kailangan niya sa mga taga-baryo? Matagal niya kaming niloko at binilog ang aming mga ulo. Kaya pala lagi siyang nawawala. Ang asawa ko. Siya din ba ang nagbigay ng sumpa sa asawa ko at ngayon ay si Betty? Pero bakit? Hindi ko pa rin maintindihan. Bakit kailangan mangyari ang lahat ng ito? Kaya kailangan na pong matapos ang lahat ng kaguluhang ito. Kapag napatunayan kong siyang sumumpa sa asawa at sa apo niyo, ay pagbabayaran niyang lahat ng ginawa niya. Masyado na siyang maraming dinamay. Pero Ilyon, mag-isa ka lang at marami sila. Baka hindi mo kayanin. Huwag ka mag-alala. Babalik ako ng buhay sa iyo, Maria. Palalayain kong baryo niyo mula kay Augusto. Dumito lang kayo. Dahil mas ligtas kayo dito. Kahit anong mangyari, huwag na huwag kayong lalabas sa parting to. Kung sakaling hindi ako makabalik, Maria, mamuhay kayo ng payapa sa lugar na ito. Matapos sabihin yun ni Elyon, nagpaalam siya kay Lola Maria at sa iba pa nilang kasama para harapin mag-isa ang masamang nilalang na si Augusto. Pero lingid sa kaalaman ni Elyon, sinundan siya ng Lola Maria ko. Tahimik siyang kumilos. Mabilis na nagtago sa likod ng isang malaking puno upang hindi siya mapansin. At doon, nasaksihan niya ang nagwawalang si Augusto. Hindi na ito ang kapitang kilala ng baryo. Nag-iba na ang anyo nito. Tumoble ang laki ng kanyang katawan. Nababalot ito ng makapal at maitim na balahibo. Humaba ang kanyang buhok at tumulis ang mga tenga. Ang kanyang ulo ay kahugis ng sa mabangis na aso. Pero ang kaibahan, ang mga mata nito ay hindi itim kundi pula. Mahaba ang pangil at ang mga kuko na tila kayang pumatay sa isang hagod lamang. Isang halimaw na ang nasa kanilang harapan ngayon. At sa unang pagkakataon, nakita ng Lola Maria ko ang tunay na anyo ng taong matagal nilang tinawag na pinuno. Itigil mo ng lahat ng kaguluhang ito, Augusto. Maraming inosenteng nadamay dahil sa kasakiman mo. Saan mo dinala ang mga mortal, Elyon? Akala mo ba hindi ko alam na may nabuhay pa sa inyo? Pero ano nga bang magagawa mo? Napatay ko na nga ang mga magulang mo at iba mo pang kalahi. Ikaw pa kaya? Isa kang mahinang nilalang, Elyon. Yun ang akala mo, Augusto. Ang mahinang sinasabi mo ang tatapos sa'yo. Masyado kang pakialamero sa mga plano ko. Napatay ko nga ang karibal kong si Hernando. Pero hindi pa din sila tumahimik. Kakakumpara sa akin.
Lalo na ang Corazon na yan. Masyado niyang iningatan si Emilia na matagal na rin sanang patay kasama ng mga magulang niya. Kaya nararapat lang kay Corazon ang nangyari sa asawa at apo niya dahil sa pagingialam niya. Mga mahihinang nilalang ang mga tao. Pagkatapos ko silang ingatan at pamunuan, ay si Hernando pa din ang gusto nila. Kaya dapat din sa kanila ang maubos at mamatay. Tama na! Itong nararapat sa iyo, Augusto! Oh! Hindi mo ako mababatay, Elyon. Ilang taon kong pinagplanuhan ang lahat at hindi ako makakapayag na sirain mo lamang ang 20 taong paghihintay ko na madala silang lahat dito. Pinag-aralan at tinobserbahan ko sila na kahit umabot ng maraming taon ay hindi ako tumigil na ubusin ang lahi ni Hernando. Pero dahil protektado ni Corazon si Emilia, ay hindi ko siya agad napatay. Kaya nararapat lamang sa apo niya ang sumpa. Mamamatay din ang batang yon kagaya ni Julio. Wala kang awa, Augusto! Pati pamilya ni Lola Corazon, dinamay mo! Si Julio ang nakakita sa akin ng paslangin ko ang magulang ni Emilia at Maria. Malas nga lang siya dahil sumunod siya sa gubat nang walang pahintulot ko. Bilang kabayaran sa ginawa niya, sinumpa ko siya. Tinanim ko sa utak nila ang takot at panandaliang kapayapaan. Hanggang sa wakas, nagkaroon na ng bunga ang paghihintay ko. Mga hangal na tao. Sinumpa ko ni Betty at tinakot ko silang lahat para madala ko sila dito sa bundok. Pinaniwala ang may proteksyon at may lunas dito. Ako na ang maghahari. Wala nang dapat piliin kundi ako lang. Kaya mamamatay ka din, Elyon! Hindi mo alam dahil sa ginawa mong yun. Pinahain mo lang din ang sarili mo sa kapahamakan na gusto. Matagal kitang hinintay para maipaghiganti ko ang lahat ng buhay na kinuha mo! Nasaksihan ni Lola Maria kung paano naglaban sa kanyang harapan ang dalawang nilalang. Isang mabuti, isang masama. Hindi niya alam kung paano niya nakayanang panoorin ang marahas na labanan na yun. Kitang-kita niya ang bawat talisik ng dugo sa katawan ni Elyon at ni Augusto. Gamit ang mahabang patalim ni Elyon at matutulis na kuko ni Augusto, nagpalitan sila ng atake. Hanggang sa ikinumpas ni Elyon ang kanyang mga kamay. Umangat ang ugat na malaking puno sa likod ni Augusto at pumailalim sa katawan niya. Nasukol siya ng ugat na yon. At doon, sinaksak ni Elyon sa dibdib ang umatungal na si Augusto. Sa isang iglap ay naglaho ito na parang bula. Kumalma ang ihip ng hangin. Nawala ang mga nakatatakot na tunog at ang kaguluhan sa kabundukan. Ligtas na ang mga taga-baryo. Sa pagkamatay ni Augusto, bumalik sa normal si Betty. Nawala na ang sumpa. Naibalik rin sa dati ang pamumuhay ng mga tao sa probinsya ng aking Lola Maria. Dahil sa isang tayong nagngangalang Elyon na minsan nilang pinagtutahan, ay siya rin pala ang magliligtas sa kanila. Akala ko hindi na kami makakabalik sa baryo namin. Ang saya lang makita na wala nang takot na makikita sa mga tao. Wala nang takot na may mangyayari masama kapag pumasok sila sa bundok o sa gubat. Maraming salamat sa lahat ng tulong mo, Elyon. At sa pagbibigay permiso sa amin na mamuhay muli ng payapa. Pasensya na kung natagalan, Maria. Alam kong masaya na ang mga mahal natin ngayon sa buhay. Dahil nakalaya at nakamit na nilang hustisya kahit lumipas ang maraming taon. Nahanap at nasagot na ang mga katanungang matagal na naming hinihintay ng aking Lola Emilia, Elyon. Kung sakaling bibigyan ako ng pagkakataon sa mundong ito, Maria, gusto ko makasama kita habang buhay.
Pero alam kong hindi pwede ang gusto ko dahil magkaibang mundo nating dalawa. Pwede pa naman tayo maging magkaibigan, hindi ba? Hindi mo naman kami iiwan. Makikita pa ba kita, Elyon? Hindi ako mawawala, Maria. Mananatili ako sa puso't isip mo na minsan sa buhay mo ay merong isang Elyon na dumating at minahal ka. At kahit di mo ako kasama, babantayan pa rin kita kahit sa malayo. Pangako ko yan sa'yo, Maria. May mga pagmamahal na kailangang manatiling sakripisyo upang manatili ang balanse. Pero kahit ganon, nanatili pa rin ang pagkakaibigan ni Lola Maria at Elyon. Hanggang sa lumipas pa ang maraming taon, ay umibig sa iba ang lola ko. Sa isang taong katulad niya. Maluwang ang loob at buong puso yung tinanggap ni Elyon. Nangako din si Elyon na kahit nasa malayo siya, ay babantayan pa rin niya si Maria, pati na ang buong baryo. Kaya kapag nakakakita ng bulaklak na kulay puti si Maria sa kanyang bintana, o kaya ay may naaamoy itong mabangong bulaklak, kasabay ng alulong ng mga aso sa malayo, ay alam niyang nasa paligid lang si Elyon. Ang dayong inakala nilang hindi mapagkakatiwalaan at minsang inakala nilang kalaban. Simula din noon, malaya nang nakakalabas-masok ang mga tao sa kagubatan at kabundukan nang walang inaalalang kasunduan. Ang hiling lang ni Elyon sa mga tao ay alagaan sana ng mga ito ang kanilang lugar at huwag abusuhin. Mahirap man paniwalaan na nangyari ang lahat ng yon sa buhay ng lola ko. Pero saksi ang mga bulaklak na nalantana at nadurog na hanggang ngayon ay maingat na itinago at iningatan ng aking Lola Maria. Maraming salamat po sa pakikinig. Isang kwento na tungkol sa katapangan, pagmamahal sa pamilya at pagkakaibigan. Yun ang ipinakita ng sender sa atin ngayon. Isang kwento nagbigay aral at paalala sa atin na hindi lahat ng dayo ay masasama. Minsan, kung sino pa yung mga taong nasa paligid nyo at malalapit lang sa inyo, yung pang hindi mo mapagkakatiwalaan. Gaya ni Augusto, siya pala yung tunay na dayo sa kanilang lugar na nagdulot ng hindi mabuti sa mga taong nakatira sa baryong yon nila Maria. Kung meron man kayong gustong ibahagi ng mga opinyon nyo tungkol sa kwento natin ngayon, pwede nyong ilapag dito sa comment section. Thank you sa pakikinig, dear listeners. Maraming salamat din sa patuloy niyong pakikinig sa iba pa nating YouTube channels na Kwentong Takip Silim, Sityo Bangungot, Aswang Radio, Aswang Confessions, Aswang Diaries at Sityo Pangil. Hanggang sa susunod nating kwento, ito ang inyong lingkod, Miss Ami.